Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi pangkaraniwan ang kabang nararamdaman ni Debbie habang papasok siya sa College of Arts and Sciences Department kung saan sila magkikita ni Professor Romulo, professor niya sa Philippine History. Mukhang plano nito na ibagsak siya sa subject nito dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng umaluhokan. Aminado si Debbie na hindi siya matalino, pero naniniwala siya na hindi rin siya bobo. Nakakaintindi siya ng Ingles. Naniniwala rin siya na wala talagang taong bobo. Tamad lang talagang mag-aral ang iba. Pero hindi rin niya itinuturing na tamad ang sarili. 7 years old pa lamang siya nang mamatay ang tatay niya. Ang nanay lang niya ang nag-alaga sa kanya. Pero ngayong mahina na ang katawan nito dahil sa diabetes, hindi niya masikmurang pagtrabahuhin pa ang ina sa kabila ng kondisyon nitong iyon. Kaya nakiusap na lamang siya sa nakaluluwag niyang tita na tutulong siya sa gawaing bahay ng mga ito kapalit ng pag-aaral niya. And her aunt was nice enough to take up on her offer. At sa private school pa siya nito pinag-aral. Hindi rin siya nito binigyan ng mabibigat na gawaing bahay. Minsan nga, ayaw na nitong bigyan siya ng trabaho. Siya lang ang nagpupumilit dahil nahihiya siya rito at sa mga pinsan niya. Dahil nga sa trabaho ni Debbie ay nahihirapan siyang mag-focus sa pag-aaral niya. Kailanman ay hindi niya naintindihan ang logarithms at hindi niya alam kung ano ang kontribusyon ni Rene Descartes sa mundo. Hindi rin siya natutong mag-add ng improper fractions. Hotel and Restaurant Management ang kinuha niyang kurso dahil ang akala niya ay madadalian siya roon kumpara sa mga kurso na may subject na calculus. Pero meron din palang math subjects ang HRM. At hindi rin birong pag-aralan ng ilang asignatura ng kursong iyon. Isa ang history sa hindi rin niya maintindihan na subject. Kaysa kabisahin kasi niya kung ilan ang naging nobya ng pambansang bayani, naglilinis na lamang siya ng banyo ng tita niya. Ang problema lang, kung ibabagsak siya ni Prof. Romulo, ano ang sasabihin niya sa tita niya? Pagpasok niya sa departamento ng professor niya, nalanghap agad niya ang nakakasukang air freshener doon. Nakatodo pa yata ang aircon dahil ubod ng lamig. Bakante ang mesa ng ibang mga professor. Marahil ay nasa klase pa ang mga iyon o kaya ay umuwi na. Sa pinakadulo ng kwarto sa kaliwa, may kung anong itinatype sa laptop nito si Prof. Romulo. Naninigas ang mga paang naglakad siya palapit sa propesor. Tumikhim siya nang nasa tapat na siya nito. Nag-angat ito ng tingin mula sa itinatype at ngumiti sa kanya. Muntik na siyang mapangiwi. Naiilawan ng laptop ang kulubot at maputlang mukha nito. Itim na ang mga labi at gilagid nito dahil siguro sa paninigarilyo nito. Ang ngipin nito ay tila inverted triangle at naninilaw na. Miss Mendoza, sabi nito sa nakakakilabot na tinig. You're late. Pasensya na po sir, late po kasing nagpalabas yung huling prof namin. Really? Nito. Napayuko si Debbie nang mapansin niya ang malaswang tingin sa kanya ng propesor. Late siyang nagpalabas? Tumikhim siya. Gusto niyo raw po akong kausapin tungkol sa grades ko. Oo, tapos ko na kasing gawin ang grades ninyo, Miss Mendoza. At ikinalulungkot ko na ikaw lang ang may gradong 5. Nakagat niya ang ibabang labi. Ilang ulit na rin siyang nagkagrado ng 5 noon at inulit niya ang mga subject na iyon. Hindi nga lang niya matanggap na magkaka-5 pa siya ngayon dahil graduating na siya. Sir, kakapalan ko na po ang mukha ko. Wala po ba akong pwedeng gawin para mapaangat kahit paano ang grade ko? Wala po ba kayong maipapagawang special project para ipasa ako? Tanong niya. Special project?
sabi nito sa nakakatakot na paraan. Patuloy pa rin ang paghagod nito ng tingin sa katawan niya. Titiisin na niya ang ginagawang iyon ng propesor, bigyan lang siya nito ng special project. Well, maybe I can arrange that for you. Because you know what, Miss Mendoza? I'm a lonely man. A very lonely man. Lagi kasi akong binibwisit ng asawa ko. Hindi alam ni Debbie kung ano ang koneksyon niyon sa special project na ipapagawa nito sa kanya kung sakali. There are times when I cry at night, Miss Mendoza. I miss the feeling of being in love, you know? Nakaramdam si Debbie ng awa para sa propesor. Naniniwala kasi siya na lahat ng tao ay dapat makaranas ng pag-ibig. Marahil ay may dinaramdam lang si Prof. Romulo ng mga sandaling iyon. I want to be in love again, Miss Mendoza. I want to be happy again. Tumitig si Prof. Romulo sa kanya. Iniurong nito ang swivel chair nito at bigla siyang naalarma nang makitang ibinababa nito ang zipper ng pantalon niya. Lahat ng naramdaman niyang awa para dito ay napalitan ng panghihilakbot. Pero hindi siya makaalis sa kinatatayuan niya. Would you like to cheer up this old man, Miss Mendoza? Hindi natin dito gagawin. Pupunta tayo sa tagong lugar para hindi ka matakot. Pero ipapakita ko sa iyo kung ano ang pasisiyahin mo mamaya. Kapalit nito, ipapasa kita. Sa sobrang takot na nararamdaman ni Debbie ay hindi siya nakagalaw. Ni hindi siya makasigaw para humingi ng saklolo. Panay lang ang dasal niya sa isip na sana ay may dumating na ibang propesor. Pero dahil matapang si Prof. Romulo na yayain siya sa opisina nito, marahil ay siniguro na nito na walang darating. Tumaas ang kamay ni Prof. Romulo. Alam niya kung saan hahantong ang pangit na kamay na iyon. Balak na sana niya tumakbo nang makarinig siya ng pagsigaw. You sick dirty old piece of shit! Puminto si Prof. Romulo at hindi magkandatuto sa pagsasara ng zipper ng pantalon. Nilingon ni Debbie ang sumigaw. Mabibilis ang hakbang na nilapitan ng isang lalaki si Prof. Romulo. Namumula ang mukha nito. Marahil ay dahil sa galit. Bigla nitong kinuwelyuhan ang propesor at ibinalya sa estanteng punong-puno ng mga libro. Nagpipilit kumawala ang propesor pero hindi ito makawala sa pagkakahawak dito ng lalaki. You're pathetic! Mariing sabi ng lalaki. Matalim ang tingin nito sa propesor. Leave the girl alone! Inakit niya ako. Pagkakaila ng propesor. Ganon? Tumaas ang isang kilay ng lalaki. Saka nito ibinalya uli sa estante si Prof. Romulo. Nahulog ang mga libro. Why not love your wife, you pathetic pig? Gusto mo ba na isumbong kita sa administration? Nanggigigil na sigaw ng lalaki. Ikaw ang isusumbong ko sa administration. Pananakot dito ng propesor. Pero namumutla ito. Estudyante ka lang, propesor ako. Ikaw ang dehado. Oh, really? Ngumiti na nakaloloko ang lalaki. Kinuha nito ang ID nito at itinapat iyon sa mukha ng propesor. I don't want to brag, but do you really know who I am, huh? Nakita ni Debbie kung paanong lalong namutla ang mukha ni Prof. Romulo nang makita nito ang ID ng lalaki. Parang hinigop ang lahat ng enerhiya na napasalampak ang propesor sa sahig. Mababakas ang pandidiri sa mukha na pinanood lang iyon ng lalaki. Nakatayo ito sa harap ng propesor na tumaas baba ang dibdib na tila katatapos lang nito makipaglaban. He was like a knight in shining armor, in university uniform. Pero ang lakas pa rin ang dating nito. You're disgusting, nanunuyang sabi nito sa propesor. Pagkatapos ay bumaling ang tingin nito sa kanya. Napatalon siya nang masalubong niya ang tingin ng mga mata nito. The look in his eyes was fierce and gentle at the same time. Para ding hinigop ang lakas niya ng mapang-akit na mga matang iyon. Nagdagdag iyon ng misteryo sa dating nito. Hindi pa nabibistahan ni Debbie ang buong mukha ng lalaki ay nilapitan na siya nito at inabot ang kamay niya. Bago pa siya makapagtanong ay hinila na siya nito palabas ng kwartong iyon. Habang hila-hila si Debbie ng lalaki ay napapasinghap ang lahat ng mga nakakasalubong nila.
Narinig din niya ang reaksyon ng mga babaeng nadadaanan nila. Bakit kasama ng babaeng yan si Lem? Si Debbie Mendoza yan eh. Crush yan ng isa kong classmate. She's pretty but she's so dumb. Marami kayang bagsak yan. Ganyan talaga. Kahit bobo, basta maganda, nagkakaroon ng tsansa sa mga tulad ni Lem. Nasasaktan man si Debbie sa mga naririnig niya tulad niyon ay nasanay na siya. Hindi nga raw dapat siya babansagang loser kung hindi lang daw siya bobo. Nagsimula siyang hamakin ng mga schoolmate niya nang sapilitan siyang pasalihin ng isang propesor niya sa literary quiz bee. May galit yata sa kanya ang propesor na iyon dahil hindi man lang siya nito inabisuhan. Sa mismong araw ng kompetisyon, ipinatawag siya nito sa klase niya at bigla na lang siyang isinali. Dahil hindi siya nakapaghanda, natalo siya. Nagkalat pa siya sa contest na iyon nang sumagot siya ng balagtas sa tanong na, sino ang nagsulat ng The Scarlet Letter? Paano ba siya makakasagot ng tama kung hindi man lang siya nakapaghanda? At mula noon, beauty without brains na ang bagsak sa kanya ng university. Nagbalik lang sa realidad ang isip ni Debbie nang bahagya siyang matisod sa paglalakad. Hila-hila pa rin siya ng lalaki at nagbubulungan pa rin ang mga babaeng nadadaanan nila. Natuon ang atensyon niya sa lalaki. Hindi niya ito kilala dahil mahina ang memorya niya sa pag-alala ng mukha sa mga nakakasalubong niyang tao. Pero mukhang sikat ito sa universidad nila. Pilit niyang tiningnan ang ID nito. Lem Villamor. Kaya pala, aniya sa isip. Base sa pagkakaalam niya, ang mga Villamor ay co-owner ng St. Matthew University, ang university kung saan sila nag-aaral. Kung tama ang hinuha niya, anak ito ni Mr. Roy Villamor, isang business magnate na hindi lang daw tuso, kundi sobrang talino pa. Kilala si Mr. Roy sa universidad dahil madalas itong magbigay ng speech kapag graduation. At sa sobrang komplikado ng sinasabi nito, kakaunti lamang daw ang nakakaintindi niyon. Iyon siguro ang dahilan kaya natakot si Prof. Romulo. Pumasok sila ng lalaki sa isang bakanting classroom at bigla na lang nitong binitiwan ang kamay niya. Nabigla siya. "What's wrong with you?" Asik nito sa kanya. Natulala si Debbie sa harap ng lalaki. Namumula pa rin ang mukha nito sa galit. Kunot na kunot din ang noo nito sa kanya, na parang siya ang pinaka-imposibleng nilalang na nakita nito sa mundo. "Kinakausap kita. What's wrong with you? Hindi ka man lang umalis kahit sinasamantala ka na nung gagong propesor na yon? Sabihin mo nga, ano bang problema mo? Naisip mo ba kung ano ang pwedeng mangyari sa'yo kung hinayaan mo ang siraulong yun na gawan ka ng masama?" Parang noon lang nag-sink in sa isip ni Debbie kung ano ang nangyari sa kanya kanina. Naramdaman niya ang paggapang ng kilabot sa buong sistema niya. Naisip din niya kung ano ang maaaring gawin sa kanya ni Prof. Romulo kung sakaling sumama siya rito. Wala man sa isip niya ang pumayag sa gusto nitong mangyari. Paano kung pwersahin siya nito o kaya ay takutin? Ngayon lang niya nare-realize kung anong kapahamakan ang muntik na niyang kinasuungan. At ngayong naisip na niya ang lahat ng nangyari, tila nawalan siya ng lakas. Bigla siyang nakaramdam ng panlalambot. Uminit ang mga mata niya at maya-maya lamang ay namalaya niyang umiiyak na siya. Hindi rin niya mapigilan ang panginginig ng mga tuhod niya na parang gusto na niyang bumagsak. That was a close call. Muntik na siyang marip. She shivered at the thought. "I'm sorry. I was so harsh on you. I'm so sorry." Umangat ang tingin niya kay Lem at nakita niyang lumambot na ang ekspresyon sa mukha nito. Nawala na rin ang matalim na tingin nito sa kanya kanina. Umiling siya rito. Pero maya-maya ay bumalik sa isip niya ang pangit ng ngipin ni Prof. Romulo. Bumalik ang pangingilabot na naramdaman niya. Sumubsob siya sa mga palad niya at doon umiyak. Pinansin ni Debbie nang hilahin siya ni Lem at yakapin. Hindi na kasi niya mapigilan ang pag-iyak. Hinagod ni Lem ang likod niya. Niyakap uli siya nito ng mahigpit na tila gusto nitong ibahagi sa kanya ang lakas nito. "Hayaan mo. Gagawin ko ang lahat para matanggal dito ang siraulong yun."
Matapang na sabi ni Lem. Sa kabila ng sinabing iyon ni Lem ay hindi pa rin makalma ni Debbie ang sarili. Nang mga sandaling iyon ay wala na siyang ibang maisip kundi ang muntik na kapahamakang nangyari sa kanya. Mabuti na lamang at may isang Lem na dumating upang tulungan si Debbie. Ano kaya ang magiging bahagi ni Lem sa buhay ni Debbie? Abangan natin sa susunod na kabanata.